Alinsunod naman sa ating Panginoong Jesucristo, ano-ano ho ang magaganap pagka malapit na siyang dumating, pag malapit na ang wakas o sa huling araw. Pakinggan ninyo ang sabi ni Jesus, Lucas 21:11 at 27. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom, at magkakasalot sa iba't ibang dako. Ano pa? May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ano ang susunod? 27. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Ano po ang sabi naman ng ating Panginoong Jesucristo? Pag malapit na siyang makitang mahayag diyan sa alapap, ibig sabihin ang kanyang ikalawang pagparito na siyang katapusan ng mundo. Ang sabi ni Jesus, magkakaroon ng malalakas na lindol. Pangkaraniwan ho ang lindol. Pero ito ang sabi ni Kristo, sa huling araw, puro malalakas ang magaganap na lindol. Magkakagutom, magkakasalot, at magkakaroon ng mga kakilakilabot na mga bagay. Nagkakaisa ho ang mga propeta, ang mga apostol, ang ating Panginoong Jesucristo, kung anong uri ang panahong ito. Mga kapatid, huwag yan ang inyong kakilabutan. Ang inyong antabayanan, nakahanda ba kayo sa pagdating ni Jesus? Kaya pinapangyari ng Diyos yan para gisingin ang sangkatauhan. Nawawakasan niya ang mundo. Hindi naman siya iniintindi ng tao. Patuloy din ang tao sa lahat ng uri ng katampalasanan, sa lahat ng uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan, sa lahat ng uri ng mga krimen at kalayawan. Hindi nila iniintindi ang paghukom. Pero kayo, tayong mga hinirang ng Diyos, tayong nakaunawa nito, tayong ginigising ng Diyos, humanda ka. Ang susunod sa mga kakilakilabot na nangyayaring yan, ang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ho ang magiging dahilan? Ang isang dahilan niyang mga malalagim na mga pangyayaring yan. At gaano kalapit tayo sa araw ng paghukom. Pakinggan ninyo sa Apokalipsis, sa 12 at 12. Magala kayo, kalangitan, at lahat ng naninirahan diyan. Subalit kalagim-lagim ang daranasin ninyo, lupa at dagat. Pare-pareho Ang sumulat niyan si Apostol Juan. Sa pinakahuling aklat ho ng Biblia, ang Apokalipsis. Kalagim-lagim daw ang mangyayari sa lupa. Kakilakilabot naman ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi naman ng mga propeta, sunod-sunod na mga kasawian. Bakit kaya? Ano ang isang dahilan na magpapalagim dito sa mundo? Sapagkat, tuloy mo. Sapagkat ang matinding poot ng Diablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang konting panahon na lamang. Kaunting panahon na lang. Ang ano? Ang nalalabi sa kanya. Kita niyo na? May kagagawan din pala si Satanas yan. Kaya kung sabihin niyo sa akin, bakit yung ibang mga iglesia ni Kristo tinamaan? Sino pa ba kagagalitan ni Satanas? Yung bang mundo, yung bang sanglibutan, kagagalitan pa ni Satanas, kanya na yon. Siyempre ang kapopotan niyang higit sa lahat, yung mga hinirang ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, saba ng lupa, kalagim-lagim ang daranasin ninyo, sapagkat matinding poot ng Diablo ang babaksak sa inyo. Dahil alam niya, kaunti na lang ang panahong natitira sa kanya. Kaunti. Kayo na magbigay ng pakahulugan doon sa kaunti. Wala akong petsang binibigay ng Biblia kung kailan ang paghukom. Pero ang sabi ng Biblia, pagka yung mga malalagim na pangyayaring naganap niya, ay tandaan mo, kaunti na lang ang panahong natitira. Alam ba nyo, gaano ho bang pinsala ang gagawin ng Diablo rito sa mundo pagka malapit na ang panahon? Basahin natin sa Isaias 14:12 at saka 17. Ikaw ay nahulog mula sa langit, tala sa umaga. Yun ho ang unang kalagayan ng Diablo. Hindi naman nilalang ng Diyos na Diablo yun Maganda pagkalalang sa kanya, tala sa umaga. Ang tala panggabi. Itong talang ito pang umaga. Ibig sabihin napakaliwanag. Napakaningning. Yan ho kasi ang pinahirang kerubin. Yan ang unang kalagayan ni Satanas. Pero, nahulog. Ulit nga. Ikaw ay nahulog mula sa langit, tala sa umaga. Delikado pala yung mga hulog ng langit, Delikado. Gaano ho pinsala gagawin? Kaya pala ang Pilipinas perwisyo. Tingnan nyo ang nangyari. 12 muna at saka 17. Ikaw ay nahulog mula sa langit, tala sa umaga, anak ng bukang liwayway.
Bumagsak ka rin sa lupa, ikaw na nagpasuko sa mga bansa. 17. Hindi ba ito ang sumalanta sa buong daigdig? At, Ang nagwasak ng mga lungsod? ako, marami nang wasak dito sa Pilipinas na lungsod. Dito sa Angeles hindi nila mapalayas-layas ang mga Amerikano, pinalayas ng Diyos. Pero, maraming nawalan ng kabuhayan. Maraming nawalan ng hanap buhay. Hindi na bali yung mga prostitute kung mawalan ng kabuhayan. Pero yung merong mga lehitimong negosyo, merong mga paupahan dyan, abay, naramay sila. Paano? Binaksakan sila ng hulog ng langit. Ang sabi ng Biblia, ang diablo sasalantayin ang buong daigdig at wawasakin ang mga lungsod. Ngayon, sagutin natin yung itinatanong. Narito ang iglesia. Bakit naman piping-pipi ang Pilipinas? Ang tanong nila ito, hindi ba't sa panahong ito na huling araw, sa panahong yan, sisilang ang tunay na iglesia, ang bayan ng Diyos? Hindi ba sa panahong yan, merong mga hinirang? Hindi ba ang mga hinirang na yun narito sa Pilipinas? Bakit itinulot ng Diyos na mangyari yan sa Pilipinas? Ito po ang sagot. Zacarias 13:7 muna. Gumising ka, o tabak, laban sa pastor ko at laban sa lalaki na aking kasama. Ito ang binabasa sa atin ay kasaysayan ng Iglesia ni Cristo. Hindi ho sa Pilipinas nagsimula ang Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ho ay 30 ng mga tao sa 2 yugto ng kasaysayan. Ang simula ho ng Iglesia ay binabasa kung sino ho nagtatag. Yung nagtatag na yan, sasalantayin agad. Ulitin mo nga yung binasa mo sa 7. Gumising ka, o tabak, laban sa pastor ko. Si Kristo ho yung pastor. Yun ho ang nagtatag ng Iglesia. Ano sabi tungkol kay Kristo? At laban sa lalaki na aking kasama, saktan mo ang pastor. Oh, At ang mga tupa ay mangangala. At aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliit. nangyari ho yun. Si Kristo ho ay hindi lang nasaktan, si Kristo po na Panginoon ay napatay. At pagkatapos na siya ay mapatay, ay ipipihit naman ang kamay sa maliliit. Sa Biblia, pag binasa niyong Matayot 10:40 hanggang 42, ang tinutukoy na maliliit yung mga apostol. Ang sabi ni Kristo, sino mang magpainom sa mga maliliit na ito, ang tinutukoy yung kanyang mga tagapangaral noon. Sa makatwid, pagkatapos na si Kristo ay usigin, ibabaling ng diablo ang pag-uusig sa mga apostol. At ano mangyayari sa iglesia? Ang mga tupa ay mangangalat. Ano nga ho ba nangyari nang usigin ng unang iglesia? Nangalat ang mga kapatid sa Judea, sa Galilea, sa Samaria, at umabot sa baybay ng Asia Minor. Kaya nagkaroon ng iglesia sa mga hintil. Sa panahon ni Apostol Pablo, pinuntahan niya yung mga kapatid na nagsipangalat kung saan-saan lugar sa dako ng mga hintil. Kaya nagkaroon ng iglesia sa mga hintil. Ang mga unang kaanib sa unang iglesia, Hudyo at saka hintil. Ano ho mangyayari dyan sa 2 kaanib na yan? 8. Apoy, dadalhin sa apoy. Pero, makasasama ba sa kanila? Masakit yung apoy. Pero makasasama ba sa kanila? Ang sabi ng Diyos, sila'y dadalisayin ko na parang pilak. Ano ho ba yung apoy? Saan ho ba ipinandadalisayan? At ano ho ang katumbas niyan? Tignan natin sa 1 Pedro 1:7. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy. Ayon. Upang malaman kung talagang dalisay. Ano katumbas sa atin? Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit kay sa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang Ano tapat. po ang ibig sabihin dadalhin ng 3 bahagi sa apoy? Dadalhin sa pagsubok, hindi ho sa dagat-dagatang apoy. At lalong hindi sa purgatorio. Ano pong apoy ang tinutukoy dito? Katulad ng ginagamit para dalisayan ng ginto. Nakasasama ho ba ang apoy sa ginto? Hindi.
Bakit? Anong ibinubunga ng apoy sa ginto? Lumilinis, tumataas ang kilatis, dumadalisay. Pero yung dinaanan, mabigat, apoy. Eh ang Iglesia ni Cristo sa huling araw, idadaan din ng Diyos para madalisay, idadaan sa matitinding pagsubok. Matitindi! Hindi basta pagsubok lang. Pagsubok na parang apoy. Pero apoy na makadadalisay. Bakit? Silang wika'y susubukin ko para malaman ko kung ang kanilang pananampalataya ay tapat. Para pala tayong iniksamin. Kasi alam nyo, mga kapatid, natalikod ho yung unang iglesia. Itong iglesyang ito, sa huling araw, ito isasalubong kay Jesus. Dito manggagaling yung mga buhay. Hindi ko lang malaman kung sino sa atin. Pero tiyak, may mga buhay na daratnan sa iglesyang ito. Eh kung matatalikod ito, eh di walang daratnan si Kristong buhay, puro patay. Kaya para may maratnan ang ating Panginoong Jesucristo at ang iglesyang ito ay huwag matalikod, kailangan dalisayin. Para sila madalisay, kailangan dumaan sa apoy ng pagsubok. Ngayon, tanong ko sa inyo, mga kapatid. Sa ginto, hindi masama na magdaan sa apoy. Sa atin, ano ang kabutihan? Pagka nakasulit tayo sa pagsubok, yan ang unang tanong. Ikalawang tanong, hindi ba kayo pwedeng maligtas nang hindi na kayo dadaan dyan? Pakinggan natin sa Santiago 1:12. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, Ito, pakinggan nyo. sapagkat matapos siyang subukin, Matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. ano yun? Ito yung buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Hindi kayo maliligtas hanggat hindi kayo nagdaraan sa pagsubok, hanggat hindi kayo nakatapos at nakasulit sa pagsubok. Kaya masama ang hindi magdanas ng pagsubok, hindi maliligtas. Ngayon, sasabihin mo ba ngayon? Eh bakit narito ang iglesia? Dito nangyayari ang lahat ng yan. Gagamitin ng Diyos yan para ikaw ay subukin. Para pagdating ng araw, pagka ikaw ay nanatiling tapat, karapat dapat ka nang bigyan ng putong. Ano yung putong na yon? Yung buhay na walang hanggan. Yung kaligtasan. Kaya, italaga natin ang ating sarili sa lahat ng daranasin nating pagsubok. Ang inyong siguruhin, makapasa kayo at makasulit, sapagkat kung hindi, kayong maiiwan na para kayong dumi, sapagkat ang dinadalisay na ginto, merong naaalis na mga dumi. Eh, huwag kayo sumama ro sa duming maalis. Doon kayo sumama sa nadalisay. Yun ho ang magmamana ng buhay na walang hanggan.